it's not the first time we've been teammates. We was part of the Asian Games team as well. Very familiar with Junmar, and then of course we just played a whole final series against each other. It's nice to have Abay on your side for once, and of course he's a great guy. He's a great competitor, and just really blessed to be able to play side by side with one of the PBA's greatest players. Ito ang bago mga kapatrol. According sa ating source, ay grabe daw ang pukpukan ng Gilas Pilipinas practice para sa kanilang unang araw pa lang. Parang napakatagal na daw nilang nagkakasama at maganda na ang pasahan ng team na parang napakatagal na nilang naglalaro together. Litaw na litaw raw ang basketball IQ ng lahat ng mga players, and they look like a real team na iisa lang ang gusto at ito ang mag-qualify sa Olympics. Sabi pa nga ni Coach Tim Cone sa kanyang pep talk na iisa lang ang goal ng team at ito ang makapaglaro sa Olympics at wakasan ang 5 decades of absence. At sabi ng ating source, ay grabe raw ang banggaan sa ilalim at nagsimula na raw na mambuli itong si Kai Soto with great success. Pati si Junmar Fajardo ay hindi rin nagpapabuli sa volleyball sa ilalim. Walang sinasanto ang dalawang mga malalaking players ng Gilas. At ayon pa rin sa ating source ay si Chris Newsome na ngayon ang bagong timon ng team at nakasalalay sa kanyang mga balikat ang point guard position at sa practice ay lumalaki ang kanyang role at hindi na siya defensive player na siyang plano noon ni Coach Tim Cone kundi nagiging scoring guard na si Chris Newsome. At grabe rin raw ang pinakitang shooting ni Justin Brownlee at Dwight Ramos, pati sina Mason Amos, Carl Tamayo, Kevin Kembao, at kahit si Kai ay halos hindi raw nagmimintes sa tres. At special mention rin ang kakaibang skill set ni Ralph Koo na kung saan parang veterano na raw sa practice. Surprise talaga lahat. Surprise, surprise, meron pa palang bagong player ang Gilas at balik national team ang Cebuano Hotshots na si Dondon Hontiveros, Esther Roger Pogoy pala, na siyang posibleng papalit kay injured Scottie Thompson. Pero mukhang may problema dahil according sa ating source ay mahihirapan na raw makakuha si RR Pugoy ng visa patungo Latvia dahil sa kakulangan ng oras. At dito na nagkaroon ng unexpected controversy. Yes, you heard it right. May kontrobersiya naman ang Gilas. Ang akala natin lahat na sa pagkawala ni Coach Chat Reyes ay magiging smooth sailing na ang takbo ng ating national program, not until nagka-injury ang irreplaceable Gilas point guard, the one and only Scottie Thompson. Samot-saring opinyon na naman ang mga keyboard experts at failure raw ang programa ni Coach Tim Cone, not foreseeing the possible problems pag merong magka-injury ng mga players. Nag-backfire ang kanyang 12-man team na walang reserve player in case na merong hindi available. Kaya there is a big possibility na maglalaro ang Gilas against powerhouse European teams with only 11 players. Marami ring nagsasabi na merong favoritism na naman ang nangyayari sa Gilas program dahil pinaboran ang mga Ginebra players, samantala ang iba ay nagsasabing dapat i-expand ang pool at ilagay sina Renz Abando, Robert Bolick, Justin Baltazar at RJ Abarrientos at marami pang ibang players. Ang tanong, paano masusolusyonan ang kontrobersiyang ito? Ang sa akin lang ay in Tim Cone I trust. At balitang NBA naman, LeBron James at Los Angeles Lakers sinipa si Darvin Ham. Si JJ Redick na ang magiging head coach ng Los Angeles Lakers at ni LeBron James para sa 79th NBA 2024-25 season. Unang inireport ng ESPN ang pagkakapili kay Redick, 39 years old, 15-year NBA veteran, pero wala pang karanasan bilang bench tactician. Ipinagkatiwala sa kanya ang paghawak sa makulay na prangkesa na may 17 championship banners at nasa kanila pa ang leading scorer of all time ng NBA na si LeBron James. Si Redick ang papalit kay Darvin Ham, sinipa ng Los Angeles Lakers matapos patalsikin ng Denver Nuggets ang Lakers sa first round ng nakaraang postseason. Mas bata lang si LeBron James ng 6 na buwan kay Redick at ang koneksyon nilang dalawa ay ang Mind the Game podcast
na sinimulan 2 buwan na ang nakaraan. At baka sa pagdating ni Redick ay makumbinsi na itong si LeBron James na tanggapin ang $51.4 million contract option at manatili siya sa Los Angeles Lakers. Pwede na siyang maging free agent pagkatapos ng June 30 at papasok si LeBron James sa kanyang 22nd season. Tinanggap ni Redick ang offer 2 linggo matapos tanggihan ni Yukon coach Danny Hurley. Pumasok na sa NBA si Redick noong 2006 bilang 11th pick overall ng Orlando Magic at naglaro rin siya as a shooting guard sa Milwaukee Bucks, sa Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans at nag-retire siya sa Dallas Mavericks noong 2021. Matapos ang kanyang career sa court at naging broadcaster na siya kasama ang ESPN commentary team. At si Zach LaVine naman talagang itatapon na ng Chicago Bulls. Inilulutang pa rin daw ng Chicago Bulls ang pangalan ni Zach LaVine sa trade. Sa ulat ni Casey Johnson ng NBC Sports Chicago, kabilang daw ang Kings, Jazz, Magic at Sixers sa mga tinatawagan ng Bulls para sa trade proposal kay LaVine. Nakatali pa ng $138 million sa susunod na 3 taon itong si Zach LaVine. May $49 million player option sa 2026 to 27 season at dati pa ay inilalawit na ng Bulls si LaVine sa trade pero masyado raw mataas ang asking price at ngayon bumaba na raw ang hinihingi ng Chicago Bulls. Ang mahalaga ay mailigwak nila ang mataas na sweldo ng 29 years old. Uunahin daw ng Bulls na muling papirmahin sina DeMar DeRozan at Patrick Williams. Magiging unrestricted free agent si DeMar DeRozan pero extension eligible na raw sa June 30. Restricted free agent naman itong si Patrick Williams. Nalimitahan sa 25 games lang si Zach LaVine nitong nakaraang season dahil sa kanyang foot injury at kalaunan ay sumasailalim sa season-ending surgery. Nabanggit din ang pangalan ni Lonzo Ball sa trade pero wala pang konkretong inilalabas ang Bulls hinggil dito. Habang tinrade na raw ng Chicago Bulls si Alex Caruso sa Oklahoma City Thunder, kapalit si Josh Giddey ayon sa ulat na unang inilabas ng ESPN. Number 6 overall pick ng Oklahoma City Thunder noong 2021 at nasama sa all-rookie team si Josh Giddey pero bumaba ang laro ngayong season at lagi siyang binubu sa road games ng OKC. Nag-average siya ng 12.3 points, 6.4 rebounds, 4.8 assists sa season pero bawas ang minuto sa playoffs at nawala sa starting lineup.